Next session natin is on yung actual reconciliation na natin. Okay? Yan. So, saka na tayo magpapakita kay ano. Ano tayo magpapakita kay QBO. Sige. So, familiarize muna natin. Okay? So, importante to. No? So, since this is also a review, okay? So, ito yung mga tatandaan natin. PayPal is also a, parang bank, ano din yan siya, bank account. Okay. So, it's a merchant service. So, siya yung nagtra-transfer ng funds coming from and then going to. Okay. So, basically, normal feature ni PayPal yung mga transfers ng amount. Okay? So, naalala ko tuloy dati yung bago pa lang ako sumabak sa bookkeeping. Ano kasi ako medyo yun bang kahit yung may konting takot. Okay. Gusto ko gawin agad siya. So, hindi ako masyado familiar kay PayPal. So, nung una, nangangapa talaga ako nito. Ano yung dapat na process, no? Pag-reconcile ng PayPal. Kasi nagtataka ako, bakit pag mag-reconcile ako ng bank, nag-a-appear yung mga transactions ni PayPal. So, nag-wonder ako ng dati, no? I think that was 2017. Okay, nag-start ako ng online bookkeeping. Tapos wala pa talagang community. Okay, sariling kayod. Hanggang sa na-discover ko, ayan. And then, nag-attend din ng training na meron pala talagang normal na or usual na process, yung correct workflow. Ayan. So, dapat i-discuss natin yan. Okay. So, we have here, so mapapansin mo, ito yung sample na PayPal statement. Okay? Ito naman yung sample ng bank statement. So, kung titingnan nyo, para magkapareho lang sila, right? Okay? So, this is PayPal. This is a Chase Bank statement. Okay. So, meron siyang summary. Yan, kikita mo, may summary siya. So, may beginning balance, and then, ano yung mga transactions na nangyari during the month. Then, we have the ending balance. Okay. Ganun din, si PayPal. So, kung makikita mo, with the different currency, although yung prevailing currency na ginagamit dito ay USD, okay? Kasi, meron yan siyang currency conversion, no? Halimbawa, magbabayad ka ng expenses in PHP. No, magbabayad ka ng contractor and then you'll pay him in PHP. Okay? So, kaya meron ka makikita dito na mga other currencies aside sa USD. Given na USD itong ginagamit ni client. Okay? So, makikita mo, meron siyang available beginning, meron siyang ending din. Okay? And then, you will see here, yan, nakasummarize siya. Okay? So, yan. Okay? So, meron siyang beginning balance. Okay? And then, yan, payments received, payments sent, deposits, credits, fees, releases, transfers, and withheld. Okay? So, dito naman, nakalagay naman dito yung summary per, let's say, payments received. So, ito yung mga pumasok. Ayan. Okay. Payments sent. Ito naman yon. Withdrawals and debits. Ayan. Deposits and credits. Okay. And then we also have fees. Ayan. Releases. Then we have also transfers. Ayan. Makikita ninyo, tinransfer yung USD. Ayan, transfers ng USD going to what's GBP? That is a Great British Pound. Okay? A Great Britain Pound, I mean.
PHP, ayan, sa atin yan. Okay? Meron pa yan siyang open PayPal authorization. Okay, so nakasummarize yan siya, no? And then here, eto na yung mga breakdown niya. Okay. So kung mapapansin mo, medyo magkapare sila sa bank statement. Okay. So you just consider PayPal another parang bank account. Okay. So meron siyang summary. Ayan. Okay. So palakihin natin ito. Ayan. So, ito yung mga tatandaan natin when we ask for bank statement. So, make sure tama yung account number. Okay? So, just be cautious when it comes to account number, cut off. Okay, ano ba yung hinihingi mo? Anong cut off? Usually, yung bank statement in PDF, binibigay yan siya monthly. Okay? But, you can also ask bank bank feed summary, okay, kung ano-ano yung mga pumasok, ano yung mga lumabas in CSV format, pwede naman. Kaya lang, magdidisturbo kasi minsan si client unless kung bibigyan ka niya ng access. So, may mga client na inaalaw ka ng report access. Okay, bibigyan ka ng access pero reporting lang, no? Okay. Hindi ka pwede nagagalaw doon sa deposit and withdrawal. Okay. So, purely reporting lang. So, may mga ganun na client, bibigyan ka ng access kasi ayaw na nila ng yung bank, hingian na naman sila ng PDF statement, ganyan-ganyan. Okay. So, depende kasi yan, no? Kumbaga pa yung level ng confidence ni client. Okay. So, meron akong client na Chase Bank niya, Wells Fargo, even PayPal, pero hanggang report access lang. Okay? So, para mabilis yung pagkuha mo ng data, no? Okay. So, just be aware kung tama ba yung pangalan ng account. Is that the name of the business? Okay. Yung matatandaan nyo, cut off, account number, baka ngayon, magtataka kayo, nung chinay ko kay QuickBooks, bakit itong account na ito, wala sa loob ni QuickBooks. Okay. Yun pala, ibang account number. Okay. So, if possible, pagdating doon sa QuickBooks, no, mas maganda na merong nakalagay na last 4 digits na account number. Okay? Para mabilis yung bang reference checking, no? Na pag makita mo na merong Chase 7113 sa loob ni QuickBooks, so mabilis yung ano mo, okay, alam ko na. Ito na yung account na i-reconcile ko with this bank statement kasi magkapare agad. Okay? May mga ganun na instances. So, mas maganda if you, let's say, ikaw yung kauna-unahang mag-create ng accounts sa chart of accounts, you place the last 4 digits as a reference. Yan, para mabilis. Okay? So, ano yung matatandaan natin? Yung kanino nakapangalan, okay? Yung name ng business. So, yan. Name ng business, cut off, okay? Like here, February 1, 2022, February 28. Same here din sa PayPal, okay? Yan. February 1, 2022, February 28, okay? So, then, may mga summary. Meron ka ng beginning balance. So, this 2,999.76, this is the ending balance of last month na naging beginning balance ngayong February. Kuha nyo? Okay. So, ending balance. So, eto na yung matitira on February 28. Okay? February 28, etong 2128.01, yan yung magiging beginning balance on March 1. Okay? Sa buwan ng March. So, beginning, ending ngayon, beginning naman sa kasunod. Okay? So, yan. So, back to PayPal. So, makikita mo, yan, merong, ano tawag ito? Ayan. Okay. Merong mga actual na
let's say, tulad nito, this is a collection, okay? Kasi naka-positive siya, then we have fees, and then we have net, okay? Pag makikita kayo ng account hold for open authorization, ibig sabihin, hinuhold niya pa lang yan. Hindi pa yan siya actually na na-deduct, okay? Naghahanap pa siya ng pondo bago niya i-release itong 35, no? So, kung makikita nyo, itong account hold for open authorization, dapat meron siyang kapartner na reversal. Okay? So, if it's 35, hanapin mo ngayon yung reversal. So, ito yon. Okay? So, this is 35. So, this is positive. This is negative. Then, definitely, magzi-zero out siya. And then, ito na yung pinaka-actual na expenses. Ito. Okay? So, yun yung mga tatandaan nyo sa PayPal. When you say on hold, nire-reserve pa lang yung pondo. Wala pang actual na bawas. Okay? Bawas ba yan? Dagdag ba yan? Pag sinabing on hold, nire-reserve pa. So, hanapin mo yung ka-reversal niya para mag-zero out. And then, tulad nito, okay, tulad nito, 35. So, this is the reversal. So, minus 35 plus 35, that's 0, right? Nag-offset na siya. So, ito na yung pinaka-actual na expense. Okay? So, aside from that, sa PayPal, meron ka ring ma-encounter na, let's say, general PayPal debit card. Okay? Yung mga ganyan. General PayPal debit card. Okay. So, may kinonect na debit card kay PayPal. Okay? So, titingnan natin yan ngayon sa kapartner natin na bank account. Okay, tulad nito. Another one. Bank deposit to PP account. So, ibig sabihin, merong i-deposit na money going to PayPal account. So, kung napapansin nyo, eto, naka-credit siya. No? Dumagdag siya. Okay? So, this is an example of transfer. Nilipat ang pera coming from the bank going to PayPal. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito collection. Okay? Collection ng sales or collection ng customer. So, this is just a transfer of funds. So, bawas sa bangko, dagdag kay PayPal. Okay? Ano? Then, here, bank deposit. Okay? So, yun yung mga tatandaan natin yun, yung mga bank deposit to PayPal account, general PayPal debit card. So, ibig sabihin may mga transfer ng amount. Okay, ano pa ba? Meron din kayong ma-encounter na general bank withdrawal. Okay, ibig sabihin, transfer ang money coming from PayPal going to bank naman. Okay. Meron ba tayong sample? Wait, patingnan natin. Halos bank deposit to PayPal account. Wala pa atang transfer. Okay. So, yun yung mga tatandaan natin pag titingin tayo ng PayPal statement. We have any transfer here. Okay, account on hold. Okay. Pag ganito, na merong nakalagay na payee's name at saka email, ibig sabihin nag-proceed ang deduction. Okay? Yan. Subscription payment. Wala pa ba? Wala pang ibang sample dito. General PayPal. Puro palang general PayPal. Debit card. So, anything na makakita kayo ng bank withdrawal or general bank withdrawal, ibig sabihin, yung money ni PayPal, i-transfer. Okay? So, dito, wala tayong nakikita na transaction na gano'n. So, malamang, pag gano'n, dahil malaki na yung pondo niya kay PayPal, ililipat na niya sa bangko. Okay?
bank deposit to PayPal account. Okay, yan yung mga usual. So, pinunduhan ni bangko, papunta kay PayPal. Okay. Parang wala talaga, no? Okay. So, that's for the PayPal. Ayan, babalikan natin yan. So, kay bank statement naman, ano naman yung mga tatandaan natin na pag merong mga PayPal transaction? Ito naman, okay. So, titingnan natin yan sa mga definition or bank details. Okay. Pag meron kayong nakikitang, yan, puro intuit pa yan. Intuit, high level, payment received, intuit. Ayan, ito. Example natin. When you see something like, ito. Asan na yun? Real-time transfer received from ABA, from PayPal. Anong ibig sabihin yan? Okay? So, this is a deposit. So, ibig sabihin yan, mayroong pumasok na money papuntang bangko na nanggaling kay PayPal. Ayan. So, yun yung mga tatandaan niya, ha? Yung mga real-time transfer received from ABA or from PayPal. So, that is not a collection from sales. Okay? Kasi dyan yung nagkakamali na, collection to ni customer. So, nakalimutan mo na yun pala, pondo pala yun nanggaling kay PayPal. Okay? Kaya tatandaan nyo yung mga hint, let's say, transfer received from PayPal. Titingnan naman natin ngayon, alamin natin kung nagbawas ba siya kay PayPal. Okay, so this is February 22. Okay, so let's check. The amount is 197. Okay, titingnan natin kay PayPal statement. Okay. So, it's either before or after yung date. Either before or after or the same date. Dalawa lang yan. Okay, hanapin natin si 197. Tingnan natin. 197. February 22. Okay. Asan ba yun? Tama ba itong ano natin? 7113. 197. Oops, baka ngayon 2021 to, ha? Yan yun naman. Okay. At hindi natin makita. 197, February 22. Okay. So, coming from PayPal, so dapat bawas yun kay PayPal. Okay. So, tingnan natin. So, 197. Asan ka na? Okay. Bank deposit. Naka 200 naman siya. Tsaka ito, deposit to. So, dapat bawas siya. Ito lang yung challenge, no? When it comes to numbers. Nakakaduling siya. Okay? Ayun. Ayan. Ito pala. Ito yung sinasabi ko sa ayan general withdrawal bank account. So, nasa February 20 siya. Okay. So, bigay kayo ng allowance. So, ganito kasi yan.
It could be lulusot siya on the same day or lulusot siya after 2 days, lalong-lalo na pag maabutan ng mga weekend. May mga ganun yan na instances. So, it's either on the same day or before or after. So, kung mapapansin nyo, this is February 20. Okay? Ayan, general withdrawal. Ibinawas yung 197, nilipat niya dito kay J7113. Okay, kuha nyo. Okay. So, yung mga hint na sinasabi ko, yan, from PayPal. So, this is a transfer of amount. Okay. So, from 200, dahil may PayPal fee, ang actual na ilipat sa kanya ay 197. Okay. So, this one, this is the amount transferred and then you charge this one into PayPal fees. Okay, ito talaga yung bawas kay PayPal Bank. Kuha nyo. So, kung kay bank statement, babantayan nyo kung may mga wordings na PayPal, transfer, ABA transfer. So, ibig sabihin, that's the amount coming or going to PayPal. Dito naman sa PayPal statement, pag may makita kayong general withdrawal bank account, okay, kasi kinoconnect kasi ang PayPal sa bank account, or general PayPal debit card, okay, yan. Or yung meron tayong makikitang bank deposit to PayPal account, yan, okay. So, yun yung mga transfers. Inililipat yung amount, okay, pwedeng nanggaling kay PayPal, going to bank, or from bank papunta kay PayPal. So, yun ay transfers. So, that is very, very common, guys. Okay? Baka magkamali kayo, tatandaan nyo yan, kasi baka ilalagay nyo as baka collection din ni customer. Ngayon, chinek mo doon sa invoices. Wala naman pala. Okay? Wala naman pala. So, lalo kang tumagal. So, yung mga tatandaan nyo, yung mga bank withdrawal, general withdrawal, bank deposit to PayPal account, o doon naman sa bank statement, may mga wordings na PayPal. Okay? Kuha nyo. Kuha nyo guys ha. Yun yung mga tatandaan nyo. Okay? So, ayan. So, kung mapapansin mo, yung date, this is February 22, nauna siya kay PayPal kasi nilipat ni PayPal papuntang bank. Okay, so baka ngayon magtataka kayo, coach, hindi ko nakikita. So, you give an allowance at least 1 or 2 days. It's either before or after. Okay? Yan yung matatandaan nyo. So, ano pa ba? That is for deposit. How about, withdrawals or electronic withdrawals. Okay. So, may mga hint din yan. Okay. Hanapin mo lang yung word na PayPal. Okay. So, tingnan natin. Baka meron dito. Okay. Okay, so let's proceed with electronic withdrawals. So, minsan, andito yung electronic withdrawals. Okay. Into it. GB, Gusto, into it. Online transfer, wires, Gusto. Okay. Ayan. Ito. Ayan. The word PayPal. Okay? Ayan. Tingnan nyo. And then, instant transfer. So, naka-abbreviate siya. INST-XFER. So, transfer yan. Same with here. Original company name PayPal. Okay? XFER. So, that's shortcut for instant transfer. Okay? Now, if we're going to check this one, example, ito, February 4, it's 4471. So, we're going to check February 4 dito sa PayPal. Okay, para makita natin. February 4. Okay. We have 44. See? Ayan. This is the 4471. Okay. Dito, February 3. Okay?
Eto, February 3, ito nga sinasabi ko sa inyo, bigyan nyo ng allowance yung date, no? So, ang dito nakalagay, bank deposit to PayPal account. Okay? Dito naman, it's from the word PayPal, instant transfer, it's February 4. Okay? Kuha nyo. So, yan yung mga tatandaan nyo. So, ito naman, PayPal, 150. So, let's check. Ayan. Okay, ito. Bank deposit to PayPal account, it's 150. Ito. Okay? Nasundan nyo? So, yun yung unang-una nyong i-consider. That is transfer. That is the first process na gagawin nyo muna kay bank or kay PayPal. Okay? So, katulad nito. So, balikan natin yung mga statements later. Okay. So, back to QuickBooks. Okay. So, inuna muna natin paano tayo mag-e-enter ng transaction. Okay. So, we have here Wells Fargo. Okay. Then, we have here PayPal bank account. Yan. So, kung titingnan mo, yan. Okay. Meron kang, ayan, general credit card withdrawal. Okay. Yan. General credit card withdrawal. Or general withdrawal bank account. Or let's say, tingnan natin. So, January 7, it's 3,040. Okay. January 7, 3,040. Let's check this sa Wells Fargo. Okay, eto siya. RTP PayPal. Okay. Pag merong word na PayPal, no? So, that means debit kay PayPal, credit kay Wells Fargo. Kuha? Okay. So, pag ganito, kung ipasok mo yon, saan na ba yun? Ayan, eto. Okay. Ayaw mag-open. Problema ba sa connection? Oops. Ay, ano ba yan? Let's refresh this one. Feeling ko may problema na naman sa connection. Pero guys, naririnig nyo naman ako ha. Okay, baka ngayon, chika ako ng chika. Okay, ba't ayaw niya? What's taking me so long? Hey. Ayun pala, binabasa pa pala niya. So, ipapakita lang muna natin yung waiting. Workflow. Yung proper workflow. Yung pagpasok ng transaction natin. Okay? So, ayan. Then, bukas na siya. Umiikot pa. Okay? Wow. So bagal. Ano ba yan? Yun lang na transaction ha. Ang baga, tagal-tagal mo na. Okay. Not good. Nakakaubos ang pasensya. Okay. Dahil ba, masama na yung panahon. Okay ba yung panahon niyo dyan?
Okay, may LPA ba? Sandali lang ha, baka medyo, kasi naglipat ako ng internet. Oops. Share screen. Ayan. Screen 2. Ayan. Okay. Asa ba yung screen ko? Oops. Okay. Ayan, ayan, ayan. Pumasok ba? Medyo masama kasi yung panahon dito eh. Okay ba? Nakita niyo pa ba? Okay. Yung pinaka-QuickBooks natin. So before I proceed, sige, comment naman kayo. Diba ka ngayon? Ayan. Nakikita niyo ba guys? Okay. So, antay ako ng comment niyo ha. Before we proceed. Okay, thank you Miss Anne. Ayun, okay. So, ang nakikita niyo ngayon, screen sa QuickBooks. Ayan, okay? So, balik tayo doon sa 3,040. Andito tayo ngayon. Unahin muna natin kay PayPal. Okay. Okay, salamat Miss Emmy, Karina, Mariah. Ayan, si Joanne. Ayan, nakikita na. Okay. So, kung makikita nyo, eto. Ito yun. Ang nakalagay dito is parang biglang bumagal yun. Ah? Oh no. What happened to you? Yan yung sinasabi na isa sa mga attitude ng pagiging bookkeeper ay mahabang pasensya. Okay. Yan. Palusutin mo kami sa ganun na transaction. Please. Okay. Aha. Ito yung problema. On time ka nagbabayad pero laging nagte-text to upgrade your account. Ayan, upgrade. So, sige, upgrade ng upgrade. Lalo atang bumagal. Okay. Ngayon lang to ah. Dahil ba masamang panahon? Ayan. Ako, lumusot ka na sana. Okay na sana yung discussion natin eh. Tuloy-tuloy na eh. Ah, okay. So, 2 minutes na. Okay, please choose this time. Okay? Ay, nako. Grabe oh. Ayan, kita nyo to. Ikot-ikot pa rin oh. Wow. Ngayon lang to. Okay. Sa totoo lang ha, naubos na yung pasensya ko. Ah, okay. Try natin to. Ayan oh, nagpi-finger pa rin. Finger. Dikitan pa rin yung kamay. Okay. Wow. Okay. Ano ba? Nilipat ko na nga yung internet. Ganun pa rin siya. Siguro nakikinig yung internet sa inauguration. Okay. Grabe pati pag ano. No. So pag ganito, General Withdrawal Bank Account. Okay. Yung
ito ay transfer. So, pindutin mo si transfer. Okay. Ayan. Minsan, nagbibigay na siya ng hint. Ayan, paired to another transaction. So, make sure yung account na ililipatan niya, ito yung ilalagay mo. So, this is Wells Fargo 9387. Okay? So, this is a transfer. This is not a collection from sales. Okay? So, transfer ng amount. Hindi rin siya expense kasi naka-debit siya, charge siya na column dito kay PayPal. So, hindi siya expense. Okay? So, this is a transfer of amount. Tinransfer ang money galing kay PayPal papunta kay Wells Fargo 9387. Kuha. So, piliin mo si record transfer. Okay? Ayun. Madami pa naman tayong activity na gagawin. Okay? Huwag lang kayong mag-alala. Madami pa yung gagawin. So, pinapakita ko lang yung normal workflow. Definitely, hindi talaga maganda ang connection ngayon. Okay. So, naka-transfer na siya, right? So, ano pa? Hanapin pa natin kung meron pa bang iba dito. Okay. May mga ibang transaction pa ba? Okay. So, this one, general credit card withdrawal. So, credit card naman ito. Okay. So, naka-bank naman tayo. General credit card withdrawal. General withdrawal. Ayan. Withdrawal Wells Fargo. So, this is transfer. Okay. Ayan. Okay. So, record transfer. So, meron na tayong ipinasok na dalawang transaction. Tama? Okay. Okay. Ngayon, ito naman. Ito, sinasabi niya, bank deposit to PayPal account, Chase Bank. Okay. So, this is also a sample of transfer. Coming from Chase, okay, going to PayPal account. Okay, tingnan natin. January 13, 328. So, kung titingnan natin, January 13. Chase yun eh. Hindi yun Wells Fargo. So, Wells Fargo to. So, ibang bank account. Okay. So, malamang yan. Okay. So, this is iba. Kasi ang sine-check natin is between Wells Fargo and PayPal Bank. Ngayon, titingnan natin to kay Wells Fargo. Okay. So, dito naman kay Wells Fargo, kung mapapansin mo, nawala na si 3,040, right? Okay. At saka yung isa, 3,090. So, kung titingnan natin dito, let's see. Okay, eto na siya. Na-match na siya. Okay. Yung pinasok natin kanina kay PayPal, na-match na siya sa kabila. Okay. Pagdating kay Wells Fargo. Okay, balik tayo dito. Bagal talaga si ano. Now, after mong magawa lahat ng mga transfer transactions, so ulitin natin,
Paano natin malaman na may mga tine-transfer na amount? Pag meron tayong makikitang, let's say, yan, general credit card withdrawal, bank deposit to PayPal account, okay? Yan, general credit card withdrawal. So these are money transfer, general withdrawal bank account, general credit card withdrawal. So ibig sabihin, inilipat lang yung money. So that's not, this is not an expense, but it's a transfer of amount. Okay? So matapos mo yan siyang i-transfer yan. Bank deposit to PayPal account, okay, general card withdrawal. So, yun yung matatandaan ninyo, yung mga hint. Yan, okay. Matapos mo yan siyang gawin dito sa loob ni PayPal. Then, next mong gagawin, it's either you record na ano yung mga expense transaction. Okay? Ubusin mo yan lahat, yung mga expense transaction. Then, after expense transaction, doon ka na naman sa income transaction. O, tulad nito. So, this is a time doctor. Okay? Assuming ito ay, these are all office software. Okay? Kanina, transfer ang ginawa natin. Tama? Okay. So, let's say ito. These are office supply software. Okay. Tapos, ito. Okay. So, nag-batch, nag-batch categorization. Ayan. Okay. So, update. So, yung mga chine-check ko. So, this is an expense. So, this is, yan. Okay? Okay. So, pasok naman natin yung mga expense transaction. Okay, tulad nito. This is travel. Ito. Tama naman siya. Okay. Update ang ginamit ko kasi ang mga transaction na yun ay iisa ang categorization, which is office supplies and
Bank deposit purchase. Okay. Stability akan problema. Okay. So, bank deposit purchase. General credit card withdrawal. A general credit card to eh. Okay. Bank deposit. General credit card withdrawal. General withdrawal bank account. Okay. So, this is Wells Fargo. So, lagyan natin ng transfer. So, inulit na natin ha. Okay. So, this is transfer. Okay. Yan yung unang-unang gagawin natin. Right? Transfer. Then, matapos mong categorize or i-record yung mga transfers ng mga amount, next mo ay i-categorize mo naman yung expense transaction. O, nasa sa inyo na yan kung unahin mo ba yung expense or yung spent column or uunahin mo yung received column. Okay? So, okay lang yan. So, parang ibabatch mo siya. Unahin mo muna ito bago ito or pwedeng ito muna bago itong spend. Okay? So, clear ba yung screen na nakikita nyo? Okay? Kasi medyo malabo dito sa second screen ko. Second monitor pala. Okay? Nakikita nyo guys clearly yung si QuickBooks na screen. So, ina-up and down ko lang yung scroll up and down ko lang siya. Okay. Ay, salamat. Thank you, Miss Emmy. Ayan. Okay. So, kanina, nag-record na ng transfer. Ngayon, ika-classify na natin yung lahat ng expense transaction. Okay. So, halimbawa, ito yan. So, yung travel, yan. Check mo lang naman yan eh. Halimbawa, ito, advertising to. Okay. Yan. So, eto hindi, eto, wag muna, eto, okay. Okay, so nag-batch categorization ako. Yan. So, accept yung gagawin natin. So, meron ding mabilis. Ang gagawin mo, pwede mong ipagsama-sama yung parehong okay. So, wala, may problema sa PNDT. Ibang internet na naman to. Okay, so, ayun, sala sa init, sala sa lamig. Pwede mong i-sort by description. Try natin. Para magsama-sama yung magkapareha. Okay? Magkapareha ng description. Ayan. Okay? So, kita nyo, mas mabilis siya, right? Okay. So, ayan. Halimbawa, ito ay yan. Inunan natin yung lahat ng ang mabilis niyan, ganito. Okay, pindot ka sa taas, then you click shift, okay, para maubos niya doon sa pinaka-last na i-click mo yung check. Ayan, okay, di mas mabilis siya. Kuha nyo. Ayan. So, ito yung mga expense transaction. So, click accept. Ayan, may pasok na siya. Okay. So, halimbawa, naipasok mo na lahat yung mga expense transaction. Okay? Sa loob tayo ni PayPal ha.
Ang gagawin na naman natin kasunod ay doon naman tayo sa income transaction. Okay? Tingnan nyo, naglalagay siya ng wait. So, there's something wrong with the internet. Ayan. Okay. So, hindi ako mag-create ng bank codes for now. Ayan. Ngayon, ang natitira na lang natin, puro naka-credit. Tama? Assuming. Ayan. So, this one, this is not a collection from sales, right? So, this is a transfer of amount. No? So, dahil yung sinasabi natin ay nasa income transaction tayo. So, given na this is an income account, okay? So, yan. Okay, gumamit na ako ng shift. Meron pa ba? Ito. Okay, so this is an income transaction. So, ibabatch nyo siya. Kaysa yung, mas maganda kasi yung ibabatch mo, categorize lahat ng expenses. Okay, then accept. So, anong unang ginawa natin? Nagpasok tayo ng lahat ng mga transfer transaction. Next is, nag-categorize tayo ng mga expense transaction. Then after, income transaction, okay, sa loob ni PayPal. Then yung fourth process natin is, check natin yung mga amounts na nagmamatch doon sa bank transaction. Pero dahil andito na siya sa categorized, yung ginawa natin kanina, okay, ayan pumasok na siya. Diretso na siyang pumasok, okay? Kaya hindi mo na siya nakikita as paired. Ayan, match na siya, no? So, nasa loob na tayo kay Wells Fargo. So we are done na. Okay, ganun yung normal workflow, no? So, unahin muna natin kay PayPal Bank yung mga transfers. Okay? Pag sinabi niyong for review, guys, yun yung mga ipapasok natin, ha? Yung categorized, yun na yung mga pinasok natin kay QuickBooks. Etong for review, ipapasok pa lang yan. Okay? Yan. So, ganun na yung gagawin natin. Unahin muna natin record yung mga transfers. Unahin natin pasok. Pag maubos mo na yan lahat ng transfers, next is go with expense transaction. So, i-categorize mo na yan lahat-lahat. Ipasok mo na siya. After mo mapasok lahat ng mga expense transaction, next is income transaction naman. So, yung tatlo, transfers, expense, and income transaction, gagawin mo yan siya sa loob ni PayPal bank account. After no, ng tatlo, transfer, expense, income transaction, your next is puntahan mo yung bank account na kung saan nag-transfer ng amount sa PayPal. And then, ima-match mo na yung mga transaction. Although dito, na-match na siya, no? Okay, kung makikita mo, nasa categorize na siya. Okay? Ayan, no? Pumasok na siya. Try nga natin i-undo. Okay. For review. Nag-automatic na siya eh. Ayan. Tingnan nyo. Ayan, no? Okay. Transfer. Match. Okay. So, dito tayo kay Wells Fargo, ha? Ayan, no? So, ang gagawin mo na yan, sa ika-apat mo na step, ima-match mo na yung lahat ng transaction. Okay? So, yung kanina, inando ko lang siya para makita lang natin yung process, right? Para makita mo yung match, no? So, kung tutuusin, sample, etong tatlo na to. Kung i-undo ko to, okay? Kay Wells Fargo to, ha? Kumbaga pa, ibabalik ko muna siya. Okay, para makita nyo na nag-match siya. Okay, yun yung purpose ng bakit ko siya inando. Okay.
Ano ba yan? Last na transaction, bumagal pa. Okay. Wala eh, nakaw. Ayan. Okay. Kung makikita mo, kay Wells Fargo, ayan. Okay, nakita nyo na to? Ayan. So, match mo yan, match mo yan, match mo yan. So, match. Bagal naman. Match. Okay. Kay Wells Fargo na tayo ha. Wow. Match. Okay. After mong mag-match kay Wells Fargo na bank account, lahat na naman ng expense transaction, i-categorize mo na naman. Okay? Ganon din sa ginawa mo doon kay PayPal. After mo makategorize lahat ng expense, next is income transaction na naman. Okay? Tama? Okay ba? Nasundan ba? Okay. So, yun yung matatandaan nyo sa normal workflow ni PayPal. Okay? So, dahil napakabagal ng internet ngayon, next session natin, dahil mag-reconcile na tayo ng PayPal, okay, mag-sample reconciliation tayo. So, ulitin natin itong normal process workflow, no? Sa next session natin. So, para i-review natin ulit, kasi yun nga nagka-issue ka internet before we proceed with yung reconciliation ni PayPal. Tapos meron din tayong mga dapat tatandaan pag mag-reconcile tayo kay PayPal. Okay? So, ituturo ko yan sa next session natin. So, that will be next week pa rin. So, same time, Thursday. Okay? Last day na pala ngayon, no? May June. Okay, so that will be 7. Oh, okay. Graduation ata yun ng anak ko. July 7. Tama ba? Okay. So, I'll post na lang announcement, no? I think so. That's July 7 next week. Wait. Oo nga, July 7. Recognition ng anak ko. Okay. So, Wednesday next week, we have exercises sa analysis. Okay, 3 o'clock. So, pwede naman natin yan gawin Friday ng morning. Okay. So, since I'm not sure next week, no, July 7, para recognition ng anak ko. So, we'll schedule that on Friday, possible. Yeah, we'll make it Friday. Okay. Para doon sa continuation itong PayPal natin. So, ulitin natin yung normal workflow dahil baka hindi nyo na-catch up during yung nagka-problema sa internet. And then, we'll proceed with PayPal reconciliation. Kasi pinakita na natin dito paano natin ipasok yung mga transaction. Ang next natin is, pag napasok na siya kay QuickBooks, at i-reconcile na natin. Okay, ano yung mga dapat natin gawin? Okay? Ano yung mga possible na i-entry natin as adjustment in case. Okay? So, that's next week. So, let's make it Friday morning. So, mga 10. Okay? So, ayan. So, yun yung mga tatandaan nyo guys ha. Pag bank account, every time makita kayo na word na PayPal sa bank statement, so possible, that's bank transfers. Now, i-check nyo lang sa PayPal statement, no? Pag nag-appear yung amount, okay? So, yun yung mga tatandaan nyo. Kasi, recognize nyo yung mga transfer ng amount. Baka ngayon, may-record nyo siya as an expense, di overstated ang expense nyo. Or mai-record nyo siya as an income transaction, which is hindi naman, so overstated naman ang income nyo. Tapos magtataka kayo, collection to ni ganito, okay. Tapos ngayon, yung nag-confirm ka na doon kay customer, hindi pala yung bayad nila. Okay, so, ayun. May mga dapat natatandaan tayo. Okay? So, yung mga account on hold yan, meron tayong gagawin yan sa next session kung ano yung diskarte yung gagawin natin pag mag-reconcile tayo. Okay? Okay ba? Ayan. So, sa bank statement, tatandaan nyo lang, anytime na may word na PayPal. Okay. Kay PayPal naman, tandaan nyo, every time na may general withdrawal, bank deposit, ayan. Mga debit card, mga credit card, okay. So, that's for transfer of amount. Okay?
Okay. Ah, ano na talaga ito? Okay. So, any question? Hindi ko rin nakikita yung private chat. I think, feeling ko magre-retire na itong ano ko. Okay. So, ulitin na natin next session. Okay. So, may katanungan pa ba tayo? May mga questions po ba? So, next week, we have Wednesday. Okay, so continuation. So, more on activities tayo sa FS analysis. And then, Friday. Friday, gawin natin Friday morning. Let's make it, ano to? Walang question daw si Miss Joanne. Okay. On Friday morning, that's 10 a.m. So, let's do the PayPal reconciliation. Okay? Tapos, i-review natin yung ano, yung ginawa natin kanina. Okay? So, wala lang question si Miss Joanne. Okay, buti naman nag-reply si Miss Joanne. Okay, are we good na? Okay na tayo? So, see you next week. Again. After ni matatapos na tayo sa analysis next week. So, mag-open na si batch 10. Ayan. So, we'll set aside yung mga previous batches, yung ating budgeting na topic. Okay? So, set aside natin yung schedule na yan. Okay. Okay, sige. Okay, so see you Wednesday next week for FS analysis, yung problem solving natin, and then we'll make it Friday. So parang recognition yan ng anak ko July 7. Oo, recognition. So ngayon pa, announce ko na lang yan. Okay, so let's make it Friday 10 a.m. Okay? Ayan. Kasi pag Friday, meron tayong Friday per story, no? Pagkahapon. So let's make it morning Friday. Okay. So ulitin natin yung process, no? May problema tayo ng internet. Ayun lang to. Okay, ulitin natin yung process. So let's review again yung normal process workflow ni PayPal. And then, ayun, yung PayPal reconciliation. Okay? So thank you guys. Ayan. Thank you din sa batch na nag-attend. So, huwag lang kayo mag-alala, no? Kasi ano lang to, review ito kasi sa mga past batches. So, still, marami pa tayong gagawin, okay? So, relax lang. Okay? Relax lang kayo. Madami pa tayong gagawin, okay? So, ayan. Okay, thank you kay Miss Joanne. Oo, salamat naman Miss Joanne. So, kay Miss Joanne, ayan. So, kung dati-dati, pag may event sa anak ko, mag-apply pa ako, no? Ang gastos, mag-airplano pa, kami nila going here. Pero ngayon, ayun, yun ang madali. Okay, so, thank you din kay, ayan, kay Ayan, kay Miss Telma. Ayan, si Miss Telma, palagi din yan siyang present. Okay, si Ann. Okay. I think si Ayan batch 10, tama ba? Si Miss Tessie, parang past batch ata to. Ewan ko lang. Suki ko ba to? Kasi parang nakita ko itong name natin. Then we have, yan, si Miss Tess. Okay, si Miss Suki. Si Mariah, okay. Si Emmy, I think batch 10. Okay, parang nag-guest tuloy ako, no? Okay, then thank you din kay Miss Ness. We have Emmy. Ayan, kay Betty. Dapat sa sunod, may mga ano, gagawin tayo. Magko-comment kayo, guys, ha? Okay. Yan. Yan. Okay, so, yan, si Miss Marley.